Guys, pansin nyo, dito sa bansa natin, karamihan ng mayayaman, karamihan ng nagmamay-ari ng malalaking negosyo, mga Chinese. Papaano nga ba nangyari yun, no? Bakit dito sa sariling bansa natin, ibang lahi ang mas mayayaman, samantalang tayong mga Pinoy, nananatili sa hirap? Isa sa nakikita kong dahilan kaibahan natin ng mindset. Iba ang mindset ng Chinese, iba ang mindset nating mga Pinoy. Ganito kasi ang mindset nating mga Pinoy. Anak, mag-aral ka ng mabuti para kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral mo, meron kang makuhang magandang trabaho. 'Di ba? Ganyan ang mindset nating mga Pinoy. Ano nga bang mindset ng Chinese? Ganito. Anak, mag-aral kang mabuti para kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral mo, meron kang maitayong magandang negosyo. 'Di ba? Magkaiba ang mindset ng Pinoy at mindset ng Chinese. Sa Chinese, bata pa lang, pinupursige na ng magulang para magtayo ng negosyo. Dito kasi sa atin sa Pilipinas, pinupursige tayo na magtapos ng pag-aaral para daw meron tayong mahanap na magandang trabaho pagkatapos. Kumbaga, ginagawa tayong empleyado. Kaya tingnan nyo ang resulta. Mas mayayaman ang mga Chinese kumpara sa ating mga Pinoy, di ba? Sa listahan ng pinakamayayaman dito sa bansa, sinong mga nangunguna? Di ba mga Chinese? Sina Henry C., sina Lucio Tan, di ba? Ang dami nilang mga Chinese na nagdo-dominate dito sa sariling bansa natin. Samantalang tayo mga Pinoy, OFW ang bagsak, di ba? Dahil sa sobrang liit ng sahod dito sa Pilipinas. Pero ang iba, ang sinasabi nila, hindi naman lahat ng tao para sa negosyo eh. Hindi naman lahat ng tao ipinanganak para magnegosyo, 'di ba? Wala namang masama dun sa ganun na paniniwala nyo. Pero ito lang naman yung sasabihin ko sa inyo, no? Try nyo muna sumubok. Try nyo munang subukan na magnegosyo. Kasi anong malay natin, baka sa negosyo tayo aasenso balang araw, 'di ba? Wala namang masama kung susubukan 'di ba? Wala namang mawawala kung susubok tayo. Tsaka di natin malalaman ang resulta ng isang bagay hangga't hindi natin nasusubukan. At sana dumating din yung araw na magbabago yung sitwasyon ng bansa natin, no? Yung tipong kapag nag-search ka sa internet na kung sino yung pinakamayamang tao sa bansa natin, hindi na lang puro Chinese yung lalabas. Kumbaga, sana dumating yung time na puro Pinoy na yung makikita natin sa listahan ng mayayamang tao dito sa bansa natin. Ang tanong, kailan kaya yun? Kailan kaya mangyayari yun? O mangyayari pa nga ba yun? Sana talaga. Sana talaga dumating yung time na umasenso naman tayong mga Pilipino. Yung tipong hindi na natin kailangan mag-abroad para lang kumita ng malaki. At isa sa pinakamasakit na katotohanan dito sa mundo, wala talagang yumayaman na empleyado lang, no? Lahat ng yumayaman, puro negosyante yan, 'di ba? Kaya habang may oras pa, mag-isip-isip ka na. Habang nandito ka pa sa mundo, gawin mo na yung mga plano mo. Kasi hindi naman tayo habang panahon, nandirito lang